inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Thank you. So again, isang mabuting araw sa inyong lahat. So our second topic natin para sa araw na to, para sa webinar session natin ngayon is yung Kasangga Collect program. So para saan ba o para kanino ba itong Kasangga Collect program na to? So yung Kasangga Collect program natin o KCP is for for job order workers, contract of service, kung ano man ang tawag natin sa kanila, and even yung mga even yung mga regular workers. Okay? May mga permanent position sa mga government agencies. Okay? So again, Kasangga Collect kasi ito ay salary deduction scheme. Okay? So kung saan, okay, yung contribution nila. So kanina natutunan natin kay Sir Richard paano tayo, sino-sino ba yung mga self-employed. And again, kasama dyan yung mga job order workers, contract of service workers, sa mga government agencies. Okay? Na kung saan pwede silang mag-register kay SSS as a self-employed. So para matulungan natin itong mga itong mga contract of service, yung mga COS at saka yung mga JOWs natin, kung saan mas madali para sa kanila ang pagre-remit ng contribution. So pumapasok tayo sa isang agreement with their respective government agencies. Okay? So kung saan sila naka-assign. So again, hindi lang to exclusive sa mga COS and job order workers, even yung mga regular or mga permanent employees na kung saan they wanted to continue their contribution kay SSS as a voluntary paying member. Ito yung mga dati ng miyembro ng SSS. Okay? So, dati na silang miyembro, nagtrabaho sila, probably naging employed sila. Okay? Then, napasok sa government agency or institutions or instrumentalities. So, naging ang coverage nila ngayon is under GSIS, but they wanted to continue their membership kay SSS, pwede ho yan as a voluntary paying member. Okay? So tandaan lang natin na for the COS and JO, so yung basis nila, yung amount po kasi na ilalagay nila is kung magkano ho yung sinasahod nila doon. Okay? Or kung ano yung gusto nilang ilagay din na amount dyan. Okay? Tandaan lang natin na yung i-benefit kay SSS, lagi yung nakabase sa amount of contribution. Okay? Hindi dami ng hulog at laki ng hinulog kay SSS. Okay? So meron tayong existing program, yung tinatawag natin na LLDAP-ADA or List of Due and Demandable Accounts Payable Advice to Debit Account. Okay? Or yun nga po yung LDDAP-ADA. So para saan po ba to? So meron kasi tinatawag yung ADA. Yung ADA or Advice to Debit Arrangement. Ito yung kung saan yung bangko ng partner agency natin, okay? Ang government agency natin, okay? Dinideduct na lang po doon sa bangko nila yung contribution, okay, ng mga miyembro o yung mga empleyado nila na kasama doon sa collection list, okay, na i-remit. So andito yung nga po yung mga job order workers, COS, at even yung mga regular employee na gusto maghulog as a voluntary paying member na kung saan dinideduct yan sa sahod nila. Okay? So ngayon, ang nangyayari, dinideduct naman dinideduct ng bangko, okay, doon sa kanilang existing account at yun nire-remit kay kumbaga nire-remit naman sa bangko ng SSS. Kumbaga bank to bank siya, transfer. Okay? But of course, bago tayo magkaroon ng ADA o Advice to Debit account, so dapat meron tayong approved LDDAP-ADA. Okay? So para maging familiar tayo with the document, so ayan, so ano ba yung mga possible ma-encounter natin ng mga forms or documents dito sa ating LDDAP-ADA. So una nandiyan yung SOA or ECCL summary. Okay? So ito po yung na-generate natin yan once na tayo po ay nakapag-prepare ng ating electronic collection list or ECCL. Okay? Then yung GSB, baka hindi lang kayo familiar, GSB government
government servicing bank. Okay? So yung bangko ng ating ng ating partner agency. Okay? So ito yung mga numbers and type of documents. So for the ECCL, sinasabit yan sa branch. Ganun din, even yung yung ECCL details. Okay? Yung specimen signature card, probably familiar na yung mga dito, yung mga employers. So actually specimen signature card din yan ang tawag natin. L501 din ang tawag natin diyan. So kasama rin yan. So actually once lang naman yan sinasubmit sa branch. Pero maigi din na pagka magsasabit tayo ng ating SOA, including the ECCL details, kasama may photocopy lang tayo. Kasi ang purpose kasi ng L501 dito, bina-validate natin yung mga signatories diyan. Okay? Then the SSS bank account number, okay? So manggagaling 'yan sa PRSD or sa branch, okay? And then kasama na rin diyan yung secretary certificate. So para saan yung secretary certificate? Kasama 'yan pagka tayo ay magpapa-approve ng LD/DAP PADA. Okay? So sinasabit natin 'yan sa ating sinasabit 'yan ng partner government agency sa kanilang servicing bank. Okay? So so ito yung mga procedural highlights natin. Okay? So for the issuance of bank account number, so paano ba makakuha? So paano ba pagka kukuha ba tayo pagkukunin ba ni government agency yung bank account ni SSS, pupunta lang ba siya sa branch? Okay? Tatawag lang ba siya? Mag-i-email lang ba siya? So ang process niyan is, of course, kailangan niya ng request letter, kasama dyan yung copy ng L501, so from the partner government agency yan. So isasabit niya ho yan dun sa branch, okay? So after po na makapagsabi niyan, so the SSS through the AMS naman ng ating branch, okay? So sila yung kung saan sila yung may jurisdiction over dun sa government agency. Sila po yung mag-i-issue ng SSS Peso Savings Account and Secretary Certificate to our partner government agency. So issued SSS bank account number shall be used in the remittance of SSS contribution. Okay? So kumbaga, for example, land bank to land bank. So land bank kasi ang SSS. So yan yung ating bangko. So land bank din yung yung GSB ni partner agency. So yun po. So magta-transfer lang tayo. Magta-transfer lang ng account ng amount from bank account ng ating partner government agency doon sa bank account naman ng SSS. Okay? So tandaan lang natin na pagka kukuha tayo so for the government agency, so pagkukunin ho nila yung SSS bank account and secretary certificate, so yung authorized personnel lang ang pwedeng kumuha nito. Okay? Okay. So once na ang ating employer, not employer, yung partner government agency natin. Kasi ating partner government agency, kailangan din ho kasi nilang mag-register, okay, as CCP. So ano yung CCP? Contributions Collection Partner. Okay? So magre-register ho yan sila. So para makapag-register as contributions collection partner, so they need to accomplish, may pinapa-accomplish lang po kami na form sa kanila na tinatawag natin na agency enrollment form. So they need to accomplish it. Then after po yan, tutulungan na ho namin sila, tutulungan na ho sila ng SSS na magkaroon ng agency reference number. So yung agency reference number, ito po yung parang SSS number. Okay? Ito po yung SSS number for member. Ganun din yung SSS number ng employer. So ang tawag lang ho natin dito para sa mga CCP ay agency reference number. Okay? So tutulungan natin sila na magkaroon ng agency reference number. Ganun din sa enrollment. Okay? Enrollment or registration sa My.SSS kasi kailangan nilang makapag-register sa My.SSS as a CCP kasi dito po nila gagawin, okay, yung tinatawag natin na electronic contributions collection list. Okay? So once na ma-prepare na ni government agency yung ECCL natin or yung electronic contributions collection list, so mismo po doon sa SOA, yung sa summary, so yan, ilalagay lang ho nila yung mga details. Ilalagay lang ho nila yung mga details kagaya po ng yung LDAP ADA number, yan. So ilalagay lang ho nila.
Okay, so ilalagay lang ho nila yan yung LDAP number. So dalawa lang ho kasi dati if yung payment po is through check, yung check number. Pero kung registered na ho kayo as nakapa-register na ho kayo sa LDAP ADA natin. So LDAP ADA number na lang ho yung ilalagay niyo diyan. Then yan po ilalagay niyo rin yung check date and then yung drawaway bank. So yung inyong servicing branch ho. Okay? Ay yung servicing bank ho ninyo, servicing branch, yung servicing bank ho ninyo. Okay? Yung ilalagay niyo sa drawaway bank. Then afterwards, okay? So yung form natin, balikan lang ho natin yung form, yung mga forms. So ito ho siya. So yung SOA or yung ECCL summary, yung ECCL details, okay? Yung validated LDAP ADA, okay? Lahat ho yan, okay? Isasubmit nyo po yan sa branch, okay? Branch na merong tellering section. Okay? Not necessarily na doon sa servicing branch ninyo. Okay? Kasi may mga cases, may mga branches tayo na wala naman tellering. So kung yung servicing branch ng ating partner government agency wala naman pong tellering, pwede ho nilang isubmit yan sa pinakamalapit na SSS branch na may tellering section or cashier. Kung wala naman po, malapit. Actually, yung isa pa sa pinakamabilis o pinakasimple ho dyan is yung coordination with our professional sector department. Kung saan ito pong mga nabanggit natin na forms, okay, yung mga documents, isasabit ho nila through email sa ating PRSD. At yung PRSD naman po, yan naman ho ay itatransmit naman nila sa ating cashier department for validation. Okay? Remittance of contribution to LDAP. Okay? So through LDAP. So yung LDAP ADA shall be accepted as attachment doon sa inyong ECCL summary. Kasama na po yung ECCL details in lieu of check, provided na yung same is validated by the government agency's bank. Tapos, yung ating branch naman po na kung saan yung branch with tellering, okay, shall ensure yung compliance with a partner government agency to the following requirements. So, yan, i-check lang ho nila kompleto ba yung mga documents like yun nga po, LDAP ADA, validated LDAP ADA. So, ano ho yan pwedeng machine validated or electronic, okay? Tapos, yung ECCL details, okay? So, yun po yan. So, yung submission ho niyan, once na, kasi po, dadalhin niya ni government agency doon sa kanilang bangko. So, once na nakapag-issue na ho si bangko, so kasi dededuct ho yan doon sa kanilang bank account. So, magkakaroon ho ng machine validated yan, certification or electronic, okay, na LDAP ADA. Once po yan na may available na ho yan, yan ho yung dadalhin within 2 working days doon sa kanilang doon po sa branch ng SSS na meron tayong tellering. Okay? So if ever man po na yung ating government agency habang sila ay gumagawa ng electronic collection list para makapag-generate, kasi kailangan mag-generate ho sila, makapag-generate sila ng PRN So yung ano natin, kung halimbawa si partner government agency natin habang gumagawa siya ng collection list, nagkakaroon ng problema online, okay? Sabi natin nag-down yung system. So possible naman ho yan na ang isa pa po sa mga possible natin dyan is makapag-prepare sila ng collection list through the government contributions collection app or GCLAP. Okay, so kung sa employer natin, yung mga regular employer natin, ito yung R3. Okay, R3 file generator. Okay, so offline siya. Okay, pero again, ano lang siya, kumbaga parang pangsalo lang siya doon sa electronic contributions collection list natin. So just in case man na mag-down yung system at hindi makapag-generate si employer ng PRN, hindi siya makagawa ng electronic contributions collection list. So meron tayong GCLAP. Okay? So yan po. So yun lang. Actually, yung ano natin, yung cashier natin, i-check lang naman ho niya. I-check lang niya dyan yung sa machine validated. I-check niya yung date. Okay? Yung correctness of SSS number. Account number. Okay? Yung name of government agency, pati yung amount. Okay? So yun lang naman po.
Okay? So as I have said, so ang gagawin lang ating mga government agency, once na meron na ho silang username and password, okay? So magla-login ho sila, pupunta lang sila sa SSS website, tapos under portals, i-click lang ho nila yung coverage and collection partner. Okay? So diyan ho sila magla-login. So diyan nila i-encode yung kanilang username and password. Diyan ho sila gagawa ng electronic contributions collection list. Okay? Once lang ho nila nagagawin 'yan. Okay? Once lang nilang gagawin 'yan, if ever naman the following month wala namang pagbabago, same employee pa rin naman po nila yung ireremitan ng contribution. So wala, kumbaga magge-generate kumbaga yung list as is pa rin naman siya, okay? Maliban na lamang kung halimbawa merong empleyado na nag-resign na, job order worker, na kasama doon sa nireremitan nila ng contribution as a self-employed, okay? So under the Kasangga program tapos nag-resign. So ang gagawin lang ho na i-edit ho nila yung contributions collection list. So tatanggalin lang nila doon, okay? But again, ang preparation or generation ng PRN through my.sss pa rin po siya. Okay? So para maging familiar tayo sa mga documents, so ito ho yung specimen signature. Okay? So nakalagay ho dyan. Sino-sino, para saan ba siya yung specimen signature? Ano pong purpose niya? Okay? Ito ho yan para makikita ho natin yung list of authorizers. Okay? So sa list of authorizers, ito ho yung machine validated. Okay? Ito yung example po ng machine validated. Ito naman po yung example ng LDAP-ADA na electronic. Okay? But so makikita niyo po may list of authorizers pa rin. So yun ang purpose ng ng L501. So chine-check ho ng ating mga tellering personnel kung yung nasa list of authorizers sila rin ho yung nandito sa L501. Okay? So dapat po yung mga kung halimbawa machine validated yan, yung mga nakapirma ho yan dito, dapat available sila yung nandito rin sa ating L501. Okay? So kung electronic naman, yan, yung nasa baba, ito ho. Mag-pen lang tayo. So ito ho, yan. So itong mga list of authorizers dapat nandito yung pangalan din nila sa L501. Okay? So ito naman po yung sample copy ng validated PRN. Ito ho yung yung summary natin. Okay? Pinakaharap. So nandiyan nakalagay magkano yung dinidak doon sa bank account ng ating partner government agency. Yan. Ilang tao ho yung kasama doon sa details ho ng electronic contributions collection list. Okay? So yan siya. Okay, so yun po yung ating Kasangga Collect program. So again, for the Kasangga Collect program, hindi lang siya exclusive to, ulitin lang ho natin, hindi lang siya exclusive para sa mga job order workers, sa mga contract of service workers. So pati po yung mga regular employee na gustong maghulog ng contribution nila as a voluntary paying member. So pwede rin silang isama dito sa ating Kasangga program. Okay? So that ends my presentation. Maraming salamat po at mabuting araw. Yan, thank you po Sir Jomer for discussing in detail yung atin pong second topic. Let me just share my screen. Okay, yan. So tuloy po natin So ngayon, before we proceed sa Q&A, may konting reminders lang po kami since this will take effect po ngayong March 2024. Reminders lang po sa ating mga kaeskwela dun sa revised guidelines on the annual confirmation of pensioners or yung ACOP program. Okay? Yan. So ngayon po, magsisimula po ito ngayong March. So sino-sino po yung dapat mag-comply sa ACOP? So una po, yung mga retiree pensioners na nagre-reside po sa Pilipinas na 80 years old pataas po. 80. Second, for retiree pensioners naman po residing abroad regardless of their age, they need to comply with ACOP.
Pangatlo po, yung mga total disability pensioners. Okay? Lahat po na total disability pensioners. And then, yung mga tumatanggap po ng mga pension sa kanila pong yumaong asawa under death and survivorship, no? And panghuli po yung mga dependents po or mga tumatanggap ng dependents pension under po ng guardianship, no? So sila yung mga kailangan po mag-comply sa ACOP program po natin. So kailan po dapat sila mag-comply for ACOP? Okay, for those retiree and total disability pensioners, so ito po yung pensioner mismo, they need to comply sa ACOP on the birth month or month of birth po ng pensioner. Para naman po sa mga tumatanggap ng pension sa yumao po nilang asawa or spouse under death and survivor pensioners, sa month of birth po ng deceased member. And para naman sa mga dependent children under guardianship, sa month of birth po ng member or nung deceased member po, whichever is applicable. Okay, kung member siya, kung halimbawa yun yung total disability pensioner or retiree pensioner with dependent or deceased na po yung member at yung mga dependent children na lang po niyan tumatanggap nung dependents pension po na tinatawag. So the other question is yung manner of compliance, paano po o yung how, no? So dito po una, with personal appearance or visual confirmation, we need to visit yung pinakamalapit po na SSS branch or office sa atin, whichever is convenient, no? Or para naman sa mga pensioners residing abroad, yung mga SSS prescribed internet platforms katulad po ng Microsoft Teams, yung gamit po natin ngayon. Kung hindi naman po sila magpa-personal appearance or visual confirmation, they can send or yung kanilang compliance via mail, no? Yung email po, or they may file through a guardian or duly authorized representative. Okay? Yan. So make sure po to comply with our ACOP program sa atin pong sa darating po na kasi nga magte-take effect yung guidelines sa darating pong March 2024. Okay? Yan. So I guess we can now proceed sa atin pong Q&A portion. I think ready naman na po yung atin pong butihing speaker na si Sir Jomer. Hala? Yan. Okay. The man with many views sa atin pong social media. Okay, so for our first question po, Sir Jomer, regarding the Kasangga program, this is a question from Len. Pwede daw ba yun na depende lang sa kanya kung magkano yung ide-deduct sa kanya para sa contribution bilang job order worker daw po? Yes, actually, kagaya nga na nabanggit ko, kasi kung magkano yung ide-declare ninyo na monthly earnings, yun din yung pagbabasihan kasi ng ating contribution. So yun din yung pagbabasihan ng amount of contribution na i-deduct sa sahod ninyo. So laging sinasabi namin dyan is, kasi yung iba, paano ho yan? Kung halimbawa sumasahod lang naman ako, 15,000. So magkano rin yung magkano yung 14% nun? So plus 10 pesos na easy, di ba? So yun. So again, nakadepende ho yan sa inyo, Ma'am Len. So kung halimbawa, sabihin natin 5,000, 10,000 pesos yung i-declare income. So yun yung pagbabasihan ng ating SSS contribution. Opo. So tama po kayo. Nakadepende ho yan sa inyo. Okay, thank you so much, Sir Jomer, for answering yung question ni Ms. Len. So hopefully nalinawan po siya. Next po, from Tay Santos, if na-regular na po ako at GSIS member na, ano ang mangyayari daw po sa naging contribution niya previously with the SSS po? Yun. So, ang gandang tanong din ni Ma'am Tay. So, kung naging regular employee na ho kayo, so, again, ang coverage nyo na is under GSIS. So, pero, pwede pa rin ho ninyo dahil, kumbaga, naging miyembro na kayo ng SSS eh. Okay? Naging valid member na kayo ng SSS. So, pwede pa rin ho ninyong ipagpatuloy yung paghuhulog ninyo ng SSS contribution as a voluntary paying member na. Okay, so hindi na self-employed, rather as a voluntary paying member na po. Okay, so as a separated member.
So pwede ho yan. Ang kagandahan po niyan is once na nag-retire kayo, okay, once you reach the age of 60, separated na kayo from employment sa government agency kung saan kayo naka-assign. So at na-meet niyo yung mga qualifying conditions para sa retirement benefit for two agencies, GSIS and SSS, then dalawa rin po yung magiging pension ninyo. O di ba, bongga ng i-retirement mo. Dalawa ang pension mo. Yayamanin ka pagka nag-retire ka na, di ba? So yun yung kagandahan ng pagiging SSS member. Okay, maraming salamat Sir Jomer. So actually yan po yung isa sa mga tinatanong na pagdating po sa mga coverage sa ating mga workers sa government agencies, no, lalo yung mga di covered ng GSI ng SSS dahil nga regular na sila. Yan. So ano daw po yung mangyayari sa previous na contributions nila? Yan, totoo yan. Actually, for the information of everyone, hindi lang hindi lang ibang mga kahit kami sa SSS, maraming mga SSS employee na kung saan they are already covered ng GSIS ang nagpapatuloy ng kanilang paghuhulog sa SSS. Okay? Kasi pwede ho yan. Okay, so yeah po. Thank you Sir Jomer. So malinaw po pwede niyong ituloy ang inyong membership with the SSS. So, ngayon po, for our third question from JM. Yan, pwede daw bang isama sa kasangga yung mga regular employee ng isang government agency? So, siguro Sir Joms, aside po doon sa JO na personnel, pwede daw ba pati yung mga regular employee para salary deduction na lang, hindi na sila magbabayad on their own? Yes, pwede silang isama. So, normally, ang nagiging practice ng mga government agency natin dyan is hinihiwalay lang nila yung, pwede kasing mag-multiple generation of PRN yung ating government agency. So, may PRN para doon sa mga JO or COS worker natin. Tapos, mayroon din, gagawa sila ng another list naman para doon sa mga regular employee na gustong maghulog, nagpa-deduct sa sahod nila at maghuhulog as a voluntary paying member. So possible ho 'yon na dalawa yung collection list na gagawin ni government agency. Okay, maraming salamat po. So very clear na pwede po silang ma-include. And then for our last question po, ano daw po ang advantages ng kasangga program kung compared sa magbabayad siya ng kanyang contribution individually nga po? Okay. So yung advantages niyan is of course convenience dun sa ating miyembro. Kasi 'di ba? So kung magbabayad ka kasi as a voluntary paying as an individual member, so as a self-employed, although marami natin mga collecting partners ngayon, meron tayong GCash, pero yung iba kumbaga parang ang nangyayari kasi diyan is additional effort dun sa miyembro na from time to time, i-check niya, mag-generate siya ng PRN, then after makapag-generate ng PRN, yun nga, magbabayad siya ng contribution niya. Hindi kagaya kung kasama ka na dito sa kasangga program, okay? So, wala ka na magiging problema pagdating sa remittance kasi yung employer mo na, okay, yung government agency na ang magdededuct sa sahod mo, sila na rin ang magre-remit. Okay? So, ang gagawin mo na lang, monitoring ka na lang na yung dinidak sa'yo, okay, nag-reflect na doon sa iyong records. Okay, thank you so much, Sir Jomer. So, that answers yung mga questions po ng ating mga kaeskwela, no? Patungkol po sa ating pong kasangga program. Maasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago.